Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayon ay linggo ng Gaudete. Sa kabila ng mga pasakit, pighati at pagdarahop, alalahanin nating may Diyos na sumasa atin sa gitna ng ating paghihintay sa paghilom ng ating mundong lugmok sa lungkot at pagdurusa. Madama nawa natin ng lubos ang galak na hatid ng ating manunubos. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at pagsisihan ang mga ito. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kaniyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lunsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lunsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala ng kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa inyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala munting mang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig
sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitay na po ang lahat. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang haddan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng may magpagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabiniyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masayahan kayo sa inyong sahod," sagot niya. Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kaniyang panyapak. Hawak niya ang kaniyang kalaykay upang alisin ang dayami.
Titipunin niya ang trigo sa kaniyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kaniyang pagpapahayag ng mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. 10 araw na lang, Pasko na. Marami nang excited. Marami nang aligaga. Pero siguro mas maraming malungkot. Dahil walang pera. Para bang ang pera ang dapat magpasaya sa tao? Ngayong linggo, ating ipinagdiriwang ang 3 linggo ng Adbyento na ang tawag natin ay Gaudete Sunday. Gaudete galing sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay rejoice, na napakinggan natin sa 2 pagbasa. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, rejoice, magalak kayong lagi at inuulit ko, magalak kayo. Saan ba nanggagaling ang kagalakan? Ang kagalakan ba ay nanggagaling sa labas o sa loob? Ang kagalakan ay nanggagaling sa puso ng tao. Whether may bago ka o wala, ang kagalakan ay mananatiling kagalakan dahil ito ang iyong isinasabuhay. Kaya ang taong nagagalak ay mayroong pusong nagagalak. Amen? Ang taong ipinaglihi kay Aling Simang ay mahirap bigyan ng kagalakan dahil hindi niya kayang maging magalak kahit na sa mga simpleng bagay. Kaya tayong mga Kristiyanong sumusunod kay Kristo sa ating Poong Jesus Nazareno, ang simpleng bagay ay nagbibigay ng simpleng kagalakan. Amen? Ang lahat po ng nagagalak ay pumalakpak. Parang yung iba, pilit na pilit, ayaw pa rin. Hindi ko na alam kung paanong ipapaliwanag ang kagalakan. Dahil ang kagalakan ay isa sa mga regalo ng Diyos sa mga Kristiyanong lumalago at lumalalim sa kaniyang pananampalataya. At upang maintindihan natin ang kagalakan, ano ba ang dapat nating gawin? Sa Ebanghelyo, nagbigay si Juan Bautista ng 3 bagay na pwedeng gawin ng tao upang makita niya ang pagliligtas na nagmumula sa puso. Ang puso ang sentro ng moralidad ng tao. Kapag ang tao ay walang kaaway, mapayapa ang kaniyang buhay. Kapag ang tao ay walang galit, mapayapa ang kaniyang puso. Lalong-lalo na kapag ang tao'y walang utang, nakakatulog ng mahimbing. Yung mga may utang, palaging kinakabahan. Ang tunay na Kristiyano ay kayang dalhin ang buhay kahit na ito ay simple at hindi marangya. Kaya si San Juan Bautista ay nagbigay ng 3 bagay. Ano po ang dapat naming gawin? Ano ang una niyang sagot sa mga ordinaryong tao?
ano po ang dapat naming gawin upang kami ay maligtas? Isa na yung sagot. Anong unang sagot ni Juan Bautista? Maging mapagbigay. Kung may 2 kang baro, ibigay mo ang isa. Ibig sabihin noon, maging mapagbigay sa bagay na meron ka. Hindi mo naman ibibigay lahat. Ibabahagi mo sa iba ang bagay na meron ka. Kaya nga ang Pasko ay palaging araw ng pagbibigayan. Dahil kung anong meron ka, kung anong nararanasan mong kasiyahan sa sarili mo, ito ay binabahagi mo sa iba. Sa ikalawa, ano naman yung sinabi niya sa mga publikano? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Huwag kayong magpatong ng sobra kung kayo ay businessman. Tama na yung 10%. Huwag ninyong gawing 30% ang presyo. Kasi iyon ay panglalamang sa kapwa. At ang taong mapanglamang ay mandaraya. At ang pandaraya ay isang kasalanan. Isang kasalanang ginagawa natin conscientiously at mayroong will na gawin mo yon dahil alam mong pinatungan mo ng sobra-sobra. Sa ikatlong halimbawa, ipinakita naman ni Juan Bautista sa mga sundalo, huwag kayong magpasuhol, magsabi lang kayo ng totoo. Ibig sabihin, huwag sana kayong maging bayaran. Doon kayo pumanig sa tama. Hindi doon sa babayaran ka, susupalpalan ka, pakakainin ka ng pera, bubusugin ka ng pera para hindi ka magsabi ng totoo at mamuhay ka sa kasinungalingan. Kaya ang mga taong ganito na nasusupalpalan ng pera, napapakain ng pera, binubusog ng pera, ay walang katahimikan hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Simple ang gustong sabihin sa atin ni San Juan. Ano yun? Doable. Gawin natin ang bagay na kaya nating gawin. Hindi natin kailangang gumawa ng bagay na mataas pa doon sa ating iniisip. What is simpler, the better. Kung ano yung mas simpleng kaya natin bilang Kristiyano, yun lamang ang kaya nating gawin. Sapagkat sa panahon ngayon, ang simple ang siyang dapat gawin ng tao upang magkaroon ng kasiyahan sa kaniyang buhay. Mayroon po akong sikreto, kaya lang hindi na sikreto kung sasabihin ko eh. Kada po ako ay sasakay sa bus, lagi po akong may dalang plastic. Hindi pang Sharon ha. Yung plastic na yon, palagi kong inihahanda sa mga batang magsusuka dun sa bus. Kasi one time, naka-experience ako ng isang tatay na may dalang anak na nasukahan nung kaniyang anak sa damit. Kaya sabi ko sa sarili ko, sa isang maliit na bagay, ito yung aking magagawa sa iba. Saan tayo masaya? Ano ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa puso? Yung maliit na bagay na hindi kailangang malaman ng ibang tao. Kaya lang, sorry, nalaman nyo na. Hindi na siya sikreto. Sana gawin nyo. I-duplicate ninyo. Gawin natin na ang bagay na maliit lamang pero nagbibigay ng kapayapaan sa puso mo, kaya nating magawa. Kung hindi mo kayang magpakain sa Pasko ng 100 pulubi, at least isa, meron kang nagawa. Magpakain ka ng isa. Hindi kailangan 100, isa lang sakto na, basta payapa ang puso mo.
Hindi mo kayang bigyan ng lahat ng pulubi na nandyan sa tulay, at least isa, mabigyan mo. Mapayapa ang puso mo kesa nagagalit ka sa kanila. Ang tunay na Kristiyano, ang tunay na lumalago sa pagka-Kristiyano at pagsunod kay Kristo, kahit hindi alam ng iba, gumagawa ka ng kabutihang nanggagaling sa puso mo. Kahit napakasimpleng bagay, magkakaroon ka ng kapayapaan kapag galing sa puso mo ang kagandahang loob na ibinibigay mo. Kaya huwag tayong manghinayang dahil ang kagandahang loob ay ibinabalik ng Diyos sa isang pusong bukas at laging nakahanda sa pagbibiyaya ng Diyos. Masarap po maging matulungin. Masarap pong magbahagi kahit konti o tuldok ng ating buhay, sapagkat alam natin sa dulo ng ating paglalakbay, sa dulo ng ating buhay, tayo'y kokoronahan ng hari dahil tayo'y nagtagumpay at ito ang ating hinihintay sa pagdating ng Diyos sa ating panahon. Sana ang liwanag na bigay ng rosas na kandila ay magbigay sa atin ng pag-asa at kagalakan na ang buhay sa araw-araw ay buhay na ginawa ng Diyos upang maging masaya sa kaniyang piling hanggang tayo'y makarating sa kaniyang kaharian. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitay na po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-ulit. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa gitna ng mga paghihirap sa buhay, kami nagsusumamo sa iyo, Ama, upang patuloy kaming kumapit at manatili sa wagas ng pag-ibig at kagalakan sa piling mo lamang matatagpuan. Buong puso kaming dumadalangin. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming mga puso. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Bigyan mo nawa ng karunungan at banal na pagkatakot sa Diyos ang lahat ng namumuno sa simbahan upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may galak, kapayapaan, katarungan at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagmamahal, naway isatabi ng mga naglilingkod sa pamahalaan ang kanilang mga pansariling interes at mga munting hinaing upang maakay nila ang kawang kanilang pinagsisilbihan tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Patuloy nawa kaming manabik sa iyo, O Diyos. Masumpungan ka nawa namin sa taimtim na panalangin
at pagkakawang gawa, lalong-lalo na sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Pagalangin mo nawa kaming mga nangangailangan ng paghilom sa paggunita, damdamin, katawan at kaluluwa, upang maging karapat-dapat kaming pagpuri sa iyo ng may galak sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Salubungin nawa ng may galak ang aming mga kapatid na yumao at ihatid sa kanilang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Ama, tulutan mo ng galak ang aming mga puso. Dinggin mo ng may awa ang aming mga abang pagsusumamo upang matagpuan kaming karapat-dapat sa pagdating ni Hesukristo, sapagat sa piling niya magiging ganap ang kagalakan ng aming puso. Siyang nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maiahin nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob.
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na ipinakilala ni San Juan Bautista. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng paryo lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa.
Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kagalakan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.